Siya, Wanamina City, Boninaw, Binmaday, San Carlos City. At ang preschool elementary, ang mga tere, mga Ardang, Ganyang Pang, Bautista. Ang Dagupan at Kalasyaw ay nagsuspende ng klase mula elementary to high school. Sa panayam kay Patrick Aquino, na siyang operations staff ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nabatid na mayroon ng precautionary measure kanilang naihanda. Dito ay ang prepositioning ng mga equipment gaya ng rescue boats, rescue equipment, Gumagana ba ito? Ang mga ito ay nasa Balida sa Lagos. Nakahanda na rin niya ang water service rescue at binigyan ng advice ang lahat ng kanyang mga kasamahan na maging alerto at mapagpatsaga. Sa ngayon, may possible ang lahat ng road network sa Pangasinan. Samantala, may breaking news po tayo. Anyari po, hello po. ng San Nicolas, Pangasinan ngayong araw at ang mga bata pinauwi sa kanilang mga bahay. Hindi dahil sa... Umihilang yung matching, wala nang wifi dito sa ating bayan. Isinasagawa ngayon ang konferensya sa panguna ng... Ito mga hinayupak na mga smart at saka globe, mga PLDT, mga sky cable. Walang silbi. Umihilang po yung matching, wala na. Wala nang wifi. Habang tinansila ang klase ng Ignacio High School. Ito sa akin, boss, okay na ito. Buti pa ito, gumagana. Officer ng Eskwelahan. Mula sa Tayo Pangasinan, ako si Leslie Hanino, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Samantala, tumaas naman ang level ng tubig ng karamihan sa malalaking dam sa Luzon dahil sa patuloy na ulan, pero isang dam pa lang ang malapit na sa critical level. Ito ang nabatid kay Pag-asa Hydrology and Meteorology Division Head Richard Orendain. Sinasaluan niya ng mga dam sa Luzon ang maraming tubig na ibinabagsak ng ulang dala ng habagat, pero ang Magat Dam lang ang malapit na sa critical na level. Samantala, tumaas naman ang tubig sa Ipo Dam palapit sa spilling level, pero dumidiretso ang tubig nito sa La Mesa Dam na nangangailangan ng mas maraming tubig para isupply sa Metro Manila. Binanggit din sa report na malayo pa sa critical mark ang tubig sa Pantabangan Dam. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At mga mamayang may kapansanang nagpasiklaban ng talento sa pagdiriwang ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week mula Nueva Ecija, Dick Sevilla, may report. Radyo Pilipinas, report. Sa kabila ng mga pisikal na kapansanan ay nagpakita ng kanyang talento ang mga persons with disability sa ginanap na pagdiriwang ng ika-39 na National Disability Prevention and Rehabilitation Week sa lalawigan ng Nueva Ecija. Bitbit ang temang karapatan at pribilehyo ng may kapansanan, isakatuparan at ipaglaban ay nakiisa sa pagdiriwang ang mahigit 700 estudyante at mga guro ng Special Education o SPED at mga PWD mula sa mga bayan at lungsod ng lalawigan. Ayon kay Mari Jun Musaya, ang Provincial Social Welfare and Development Office, ay umabot sa 6,000 PWD ang nakatala sa kanilang tanggapan sa buong lalawigan. Patuloy naman ang suporta ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa mga mamamayang may kapansanan kung saan namahagi ng libreng 31 wheelchair, 8 artificial legs, 3 crutches, isang cane, at isang adult walker para sa mga beneficiaryo ng PWD sa mga nakaraang araw. Mula Nueva Ecija, ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 12:45 na ng tanghali. Mga maiinit na balita pa rin dito sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Salmig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barak Umaga, ang mascot ng Salmig Barako 3-in-1 Coffee. Kapeng gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barak, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Purong braso, hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? Okay ang posisyon ng camera mo, watching from Hong Kong. Watching from Germany. Hi! La Blue Graph, Noni, thanks, Irene. Thank you po. Ako, si Robin Padilla. At si Barak Umaga. Nagsasabing, gising tayo! News.
Street Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 Ganun ba? stores nationwide for easy and convenient access to medicine. Yero Nukla, thanks for sharing this video. Marife Borda, To serve the needs of everyone mas anytime, mabuti pa rin. day Thanks, and night. Dan There are Almares. access and high-quality medicines Prince. sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong Hindi, ito yung branches camera na. ko, di ba? Ang SSS ay madali na mapupuntahan. Bawas oras sa biyahe, tipid sa pasahe, mas bibilis ang transaksyon para sa mga benepisyo. Tandaan, lahat ng kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa iyo. Tumawag sa 920-6446 hanggang 55. Hi, Noor. Login sa Teresa, Eric. www.sss.co.ph. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, posibleng palikasin ang mga residente sa lungsod ng Marikina, partikular na mga malapit sa Marikina River. Nagsimula nang tumaas kasi ang level ng tubig sa nasabing ilog bunsod ng walang tigil na pag-ulan kahapon. Pinaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang mga nasasakupan nito na maging alerto, kabilang na mga residente sa barangay Tanyong, Malanday, Tumana at San Roque. Batay sa pinakahuling monitoring sa Marikina River, umakyat na sa 14.4 meters ang level ng tubig dito o halos malapit na sa 15 meters, alert level na hudyat ng unang alarma. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Isinara naman ng Department of Public Works and Highways ang ilang kalsada dahil sa umiiral na sama ng panahon, bunsod ng bagyong Goryo at hanging habagat. Sa abiso ng DPWH, sarado ang Tabuk-Banawe Road at Dumanay section sa Tanudan. Pansamantala rin sinara ang junction na Talubin-Barlig na Tonin na Paracelis, Calacad Road, Balabag Temporary Bridge, gayon din ang junction Talubin-Barlig na Tonin, Paracelis, Calacad Road, Balabag. Pinaalalahanan naman ang mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta. Radyo Pilipinas, News Nationwide. At sa iba pang mga balita, handa ang Estados Unidos na isuoli sa Pilipinas ang 3 Balanggiga Bells na kinuha ng mga Amerikanong sundalo sa Balanggiga Eastern Samar noong Filipino-American War. Ito ang inihayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, sa isang media briefing matapos ang turnover ceremonies ng 2 bagong eroplano na dinonate ng Amerika sa Philippine Air Force sa Villamor Air Base kahapon. Magugunitang emosyonal na inihayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na pag-aari ng Pilipinas sa mga Balanggiga Bells at karapat-dapat lang na isoli ito ng Amerika sa Pilipinas. Si Leo Sarne para sa kabuang detalye. Radyo Pilipinas, report. Ikwento ng Pangulo kung paano kinuha ng mga Amerikanong sundalo ang mga kampana bilang war trophy matapos nilang patayin ang lahat ng lalaking residente ng bayan ng Balanggiga na higit 10 taong gulang sa tinaguriang Balanggiga Massacre noong 1901. Ang dalawa sa mga naturang kampana ay nakadisplay sa F.E. Warren U.S. Air Force Base sa Wyoming, habang ang pangatlo ay nasa Camp Red Cloud ng U.S. military sa South Korea. Binigyang din ng embador na nauunawa ng Amerika ang attachment Tess, ng mga good afternoon. sa Balanggiga Bells. Jessica, Na bubuo Tintin, ng formula ang Estados Maricel, Unidos sa Arlene, paglalaan ng Coca, pagkakasama Alwatin, upang Rama, maibalik sa Pilipinas ang mga kampana Irene, sa paraan na Findes, Smiley, Chris, Vicky. Para sa Radyo Pilipinas, ito si Leo Sarne, nag-ulat mula sa AFP. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Welcome sa Malacanang, ang resulta ng Social Weather Station o SWS Survey kung saan bumaba ang bahagya o ang bahagda ng mga Pilipinong dumanas na gutom sa nakalipas na 3 buwan. Mula sa 11.9% noong Marso, bumaba ng 2.4% ang bahagda ng minsay dumaranas ng gutom at naging 9.5% na lamang noong Hunyo. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, ngayon lang bumaba sa single digit ang bahagda ng mga Pilipinong dumadanas ng gutom buhat pa noong 2004. Sinabi ni Secretary Abella na kahayagang ito ang nang tagumpay ng pamahalaan sa paglaban sa kahirapan at pagsusulong ng kaunlaran sa unang taon ng Administrasyong Duterte. Radyo Pilipinas, News Nationwide.
Nangako naman ang China ng karagdagang tulong para sa muling pagbangon ng Marawi. Sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA na inanunsyo ni Chinese Foreign Minister Wang Ying na ang karagdagang ayuda na kinabibilangan ng mga emergency supplies na gagamitin para sa pagtiyak sa maayos na kalagayan ng mga residente para sa pagsasaayos ng lungsod. Nagsagawa si Wang Ying ng state visit sa Manila noong 24 at 25 ng Hulyo. Bunsod ng imbitasyon na rin ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Ayon sa Foreign Minister, nakahanda ang China na ipagpatuloy ang high-level serious commitment ito para may taguyod ang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang bansa at mapalawak ang kooperasyon at suporta para sa Pilipinas. Noong isang buwan ay nag-donate ang pamahalaan ng China ng 15 milyong piso para sa relief at rehabilitasyon ng Marawi City. Radyo Pilipinas News Nationwide. Magkakaroon na ng pagkukunan ng kita para sa kanilang pamilya ang mga nawala ng trabahong manggagawa mula sa Marawi matapos na magtakda ang Department of Labor and Employment ng Emergency Employment Assistance sa mga lugar at lungsod na apektado ng tunggalian sa pagitan ng pamahalaan at bandidong grupo. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sa pamamagitan ng programang Tulong Pangkabuhayan sa ating Disadvantaged Displaced o TUPAD workers, mabilis na matutugunan ng DOLE ang kawalan ng trabaho at kita ng mga residente ng Marawi at mga kalapit na lugar. Tanggapin natin ang ulat mula kay Ega Ditiapco. Radyo Pilipinas Report. Ang DOLE ay magpapadala ng 30 milyong pisong emergency employment assistance sa mga lugar na mayroong kaguluhan at tunggalian. Nakita ng DOLE ang sitwasyon sa Marawi at tiniyak sa mga residente ang agarang tulong ng gobyerno. Ang tulong pantrabaho na ipinapadala ng DOLE ay magbibigay tulong sa 2,200. Rose, Sincere, Cesar Noreso, Marlene Florencio, thanks for sharing this video. Elnaz Nuera, thank you. John Tronco, thanks. Thanks for being patient. Ang mga pamilya mula sa Marawi. Evelyn Tolwart, John Cabello, Joelyn Medina, Boy Villohan, ay Myrna Villafuerte, Rocaya Galvez, at pagbibigay serbisyo. Mula sa DOLE, Ega Ditiapco, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Magsasagawa ng iba't ibang religious leaders ng ecumenical prayer sa Butuan City para sa kapayapaan ng Marawi at Mindanao. Patuloy ang puwersa ng pamahalaan sa operasyon ito kontra Maute Group sa Marawi. Nakatakdang isagawa ang ecumenical prayer sa Almond Inland Resort Hotel and Convention Center sa Butuan sa darating na Lunes, Hulyo 31. Inaasahan din sa nasabing aktibidad ng Pledge of Commitment at ang Covenant signing hinggil sa pagsuporta ng puwersa ng pamahalaan pag-isa sa rehabilitasyon ng Marawi at pagtulong sa pagpapaunlad ng Mindanao. Nakatakdang isagawa naman sa Davao City ang paglilitis sa ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute at 3 pa nitong kasamahan. Naharap si Kayamora at mga anak nitong sina Norjana Benzar Ali Iman Tingaw at Kongan Balawag sa kasong illegal possession of firearms and explosives matapos maaresto ang mga ito sa isang checkpoint sa naturang lungsod. Ayon kay Assistant Prosecutor Rizalin Pontanos, ibabalik ang mga sospek sa Camp Bagong Diwa sa Taguig oras na matapos ang paglilitis sa mga ito. Kaugnay nito, tiniyak ni Pontanos na mahigpit nilang ipatutupad ang seguridad sa mga araw na paglilitis, bunsod na rin ang posibleng rescue na gawin ng mga miyembro ng Maute Group. Ipinahayag naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na higit na pinalakas ng Department of Labor and Employment ang micro, small and medium enterprise sa unang taon ng administrasyon ng Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng National Wages and Productivity Commission at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, nabigyan ng tulong ang iba't ibang MSMEs sa bansa sa pagpapatupad ng kanilang mga Productivity Improvement Program gamit ang NWPC Productivity Toolbox. Nagbabalik si Ega Ditiapco sa detalye. Radyo Pilipinas Report. May kabuuang 11,781 na MSME ang nabigyan
productivity orientation Malamig kung na. saan Malamig pa sa patay. 25,321 nakalahok ang nakibahagi sa Hindi pala dapat pinapatay yung dapat pinapatay na yung manggagawa naman ang dumalo sa productivity trainings Oh. na isinagawa sa 3,883 Patay tayo na dito. Pasal. MSME. Pero Ang Jeff, nasabing yung productivity sa iba tuba yung ay ayon sa isang Ha? lateralized Oo, hindi approach ilagay lang natin na ito ngayon. mayroong Diba? basic training Pasok na sa natin. konsepto ng pagiging produktibo, Siguro kaya ko po na isa kaugalian, yan. Isang kondisyon step sa trabaho, Sure ka, ha? at basic business Saan siya system. lang? Sige. Kabilang din dito ang intermediate training of productivity technologies. Hi Julex, hi Anels, hi Luningning, Presnilo, Karen Lim, Flor, Rapay, Ems Villarta, Jan Nino, June Ranjo, Marlita Artiago, mabuhay, thank you. Jeannie Sekhadas, Janice Linsangan, thanks for being patient. Pinakamalapit na tanggapan ng NWPC. Sorry sa masamang signal, sorry. Sara Lago, Ace del Rosario, Viel Verinia, thank you. Talaga ha? Ang linaw ng streaming natin, Kevin. Sabi rito, ang linaw ng streaming. Mula sa Dole, Edgar Tijaco, Radyo Pilipinas. Nasaan siya? Alright. Samantala sa iba pa mga balita na lipat na kaninang umaga ng Bureau of Corrections ang Siam. Nalipat na ang Siam na high-profile inmates sa kanilang original na selda sa New Bilibid Prison's Maximum Security Compound sa Muntinlupa City. Sa gitna ito ng napaulat na muling paglaganap ng illegal na droga sa loob ng Bilibid. Ayon sa ulat na sinumite ng Department of Justice, ang report tungkol sa paglipat sa high-profile inmates ay naisumite na sa Office of the Officer in Charge ng Bucor na i-endorso naman sa Office of the Secretary of Justice. Nakasaad sa ulat ng ang selda ng Siam na bilanggo na inilipat kanina umaga mula sa medium security compound patungong Building 14. Sa Siam na bilanggo, sina Rico Caja, Joel Campos, Jojo Baligad ang inilipat sa Cell 23 ng Building 14 sa maximum security compound. Samantala, inilipat naman sina Benjamin Marcelo at Sam Lichua sa Cell 24 habang sina Hans Anton Tan at Checky Chua ay sa Cell 25 at si Peter Cot Vicente naman ay sa Cell number 26. News nationwide. At sa balitang iba, dagat naman, bumoto ang senador ng Estados Unidos ng 98-2 para magpataw ng mga bagong parusa laban sa Russia, Iran at North Korea sa kabila ng pagtutol ng White House. Nauna nang inaprubahan ng US House of Representatives ang naturang bill nitong linggo at malaki rin ang lamang ng mayorya. Ngayong pasado na sa 2 kapulungan, ipapadala naman ang bill kay US President Donald Trump para lagdaan ito at ganap ng maging batas. Ngunit nagsusulong na mas malapit na ugnayan si Trump sa Russia at mayroon itong kapangyarihan na i-veto ang hakbangin sa kabila ng suportang politikal. Pwede namang ma-override ng 2/3 ng boto sa Senado at Kongreso sa kakonti lamang na bumoto kontra sa bill ang presidential veto. Layo ng sanctions ang parusahan ng Russia para sa annexation nito sa Crimea mula sa Ukraine noong 2014. At ngayon, narito po muli ang ulo ng mga nagbabagang balitang yan. 4 na rebeldeng komunista patay na makipagbakbakan sa mga sundalo sa Sorsogon. Pangulong Duterte hihilingin sa Kongreso na pagtibayin pa ang National Security Code at binalaan ng mga komunista na tigilan na ang pangingikil sa mga tao. DSWD mas pinaigting ang paghahanda ng epekto ng bagyong Goryo. Estados Unidos handang ibalik sa Pilipinas ang 3 balanggiga bells na kinuha ng mga sundalong kano sa Eastern Samar noong panahon ng digmaan. Bagyong Goryo na panitili ang lakas at bilis habang kumikilos pahilagang kanluran. Resulta ng SWS survey kung saan bumaba ang insidente ng gutom sa bansa. Welcome sa Malacanang. Department of Labor and Employment nagtakda ng emergency employment assistance para sa mga lugar na apektado ng bakbakan sa Marawi. At sa ibayang dagat, Senado ng Amerika bumoto pabor sa pagpataw ng mga bagong sanctions laban sa Russia, Iran at North Korea. Radyo Pilipinas News Nationwide.
At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Radyo Pilipinas Nationwide News. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan! May isisiwalat ka bang katiwalian sa pamahalaan o irereklamong serbisyo sa gobyerno o may gusto ka lang hihingi ng tulong? Itawag mo sa hotline ng serbisyo publiko. There is the 8888. I cannot stop corruption and wrongdoings if you... Uy, nawala dito yung kwan ah. Huwagin mga si Kwan. Nawala yung intro ko. Tanungin mo nga yun. Hotline 8888. We are all workers of government. Mahalaga sa pamahalaan ang kaligtasan mo. Kayo yung employer namin. Maging mapagmatsyag at maging bahagi ng tunay na pagbabago. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Hindi, dito wala ako dito pipindutin eh. Mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Unahin ko muna si Suarez o si House. Sa Metro Manila. Erwin Tulfo live. Wala ko pipindutin dito. Wala na ako pipindutin dito. Erwin Tulfo live. Exclusive sa Radyo Boss, nawawala yung kwa ko rito. Sana. 8 AM. Oh, patay tayo dyan. Alright, oras po natin sa buong kapulungan, 1:03 na ng hapon, mga tol, mga bes. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-28 ng Hulyo 2017. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Ang inyo pong lingkod, Erwin Tulfo po, hanggang alas 2 ngayong araw po ng Biyernes. Bueno, mga tol, mga bes, sabay marami ho tayong pag-uusapan. Ilan po sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon po ay itong European Union daw at Commission on Human Rights. Nagiging big deal na po ito, mga tol, mga bes. Ito mga lintik na ito, ay sinasabing hindi raw sila inimbitahan sa State of the Nation address ng Pangulo. Hindi raw sila nabigyan ng imbitasyon, pati ang human rights. Kasi nga po kahapon, naitanong ng isang mamamahayag kay Yusek Abella, ang tagapagsalita ng Malacanang, kung bakit wala ang European Union representative at ang Commission on Human Rights doon sa zona ng Pangulo. Hindi po alam ni Yusek Abella, at ang sabi lang ni Yusek Abella ay ang Kongreso ang nagpapadala ng imbitasyon at hindi ang Malacanang. May nag-imbestiga po na isang istasyon ng TV at napag-alaman daw na talagang hindi binigyan at all ng Kongreso ng imbitasyon, hindi talaga binigyan ng imbitasyon ang Commission on Human Rights at ang representante ng European Union. Aba, mga tol, mga bes, sabi nga po, reaction po ninyo, kayo mismo, nabasa ko yung inyong reaction dahil kanina nga po, nag-post tayo bilang teaser sa programa ngayong hapon. Ang inyong reaction ay halos iisa po ang inyong reaction. Wala kayong pakialam at meron din nagsasabi, mas mabuti na raw hindi na imbitahan itong mga miyembro ng European Union, ang CHR, dahil wala namang nagagawa ito kundi puro batikos at batikos na lamang ang inaabot ng gobyerno ng Administrasyong Duterte sa mga representante nito, okay, ng European Union, ng Commission on Human Rights. Tama nga naman ho. Ano pa naman magiging silbi ninyo, kung pupunta naman kayo doon, nakasimangot itong mga miyembro ng European Union, nakasimangot ang mga tiga-CHR, para ano pa? Para lang binabastos ang Pangulo. So, entonces, tama lamang siguro na hindi ito imbitahan ng Kongreso, pero paglilinaw po ng palasyo, ang imbitasyon sa mga ito ay hindi nanggagaling doon sa Malacanang. Ang imbitasyon ay manggagaling sa Kongreso at Senado. Kawawa naman ho, may pagbibintangan na naman ang Malacanang na wala naman ho, hindi naman ho ang Malacanang ang ang nag-iimbita. Teka muna, ready na ba si Congressman Fredeniel Castro, ang House Deputy Speaker mula sa Capiz? Magandang hapon po, Congressman Fredeniel Castro, sir.
magandang hapon din sa iyo, Erwin, at sa lahat ng taga-subaybay ng iyong programa, at sa lahat ng tagahanga ng iyong programa. Kasama na ako doon, Erwin. Opo, ay, salamat po. Salamat po. Kung diretsahan na lamang po kasi may mga nagngangaw-ngaw, nagyayaw-yaw, may nagtanong bakit daw ang European Union parang wala rong representante ang European Union doon sa zona ng Pangulo at lalong hindi raw nakita ang pagbumukha po ni Chito Gascon ng CHR, wala daw po doon. Bakit? Ay sagot po ng palasyo ni Yusek Abella kahapon, hindi kami ang gumawa ng imbitasyon. Bakit hindi ninyo tanungin ang Kongreso? Bakit nga ba sir, hindi po naimbita? Ano ang na-miss nyo lang ba? Talagang ayaw pong imbitahan ng Kongreso itong mga ito? Alam mo, Erwin, ang pagiging imbitado sa isang piging o sa isang okasyon ay hindi obligasyon ng nag-iimbita. Opo. Pangalawa, ang pag-iimbita na kung sino man ang iyong magiging panauhin ay yan ay naaayon sa tema ng okasyon. Kung iimbitahan mo, kung ako yung pagbibigyan ng inang opinyon, kung iimbitahin mo ang CHR, iimbitahin mo rin ang taga-European Union, ay ito naman ay hindi usaping tinatawag nila na extrajudicial killing, no? Ito ay zona ng presidente para maipahayag ng presidente kung ano ang kanyang programa na nagawa at kung ano bang kanyang gagawin. Kaya hindi maaaring maging chapsuy. Pero kung paano mo po sasagutin kasi merong iilan yung mga dilawan nagsasabing pero tradisyon na yan iimbitahan mo lahat mga diplomatic corps kasama sa mga diplomatic corps itong European Union at tradisyon na rin yan tuwing may SONA ang Commission on Human Rights nariyan, paano nyo po sasagutin itong mga dilawan ngayon, sir? Well, kung ako ang iyong sasagutin yun, Erwin, ang sasabihin ko lang hindi mo may CCC yan sa hindi mo may CCC sa Malacanang, hindi mo rin CCC sa sa Kongreso. Dahil unang-una, meron namang committee yan na gumagawa ng imbitasyon at nagsasabi o nagdedetermine kung sino ang mga iimbitahin. Kaya ngayon, kung yung committee ay na-overlook sila o yung committee ay nananalig o naniniwala na hindi sila kailangan iimbitahin sapagkat hindi ang PEP ang kanilang inirepresenta sa tema ng okasyon o sa tema ng tiging, ay hindi nila madidiktahan kung sino ang dapat imbitahin. Alright. Sir, medyo maiba tayo kasi marami tayong mga kababayan na nagtatanong kung Deputy Speaker, Sir, bakit daw tayo pinapayagan natin itong mga iba't ibang mga representante, mga mambabatas tulad na lamang po ng European Union. Pinapayagan natin pumunta rito at dalawin si De Lima, pagkatapos ay magdidemand, uutos-utusan pa yung gobyerno natin na pakawalan si De Lima dahil yung mga kinasuro kay De Lima ay gawa-gawa lamang ng gobyerno. Pagkatapos meron pa yung isang buang na Liberal Party International daw, buti nga hindi siya nakapasok. Bakit pinapayagan pa natin ito? Hindi ba pwedeng gumawa tayo ng batas na screenin muna? Bakit natin hayaan itong mga buang na ito na dumalaw dito, dalawin si De Lima at pagkatapos magyayaw-yaw at yayaw-yawan pa ang gobyerno natin na Congressman, Sir? Yan lamang nagpapakita yawin ng ating pamahalaan ay mabuti at malinis ang kanyang ginagawa. Wala tayong itinatago sa kanila, ang lahat ay ibinakikita sa kanila. Kung ito ay kanilang gagawan man o babalik rin ng istorya, ay yun lang ang hindi maganda sapagkat hindi sila nagiging tapat sa kung ano talaga ang nangyayari at kung ano ang kanilang nakikita. Kung ako lang ngayon, alam mo kasi hindi naman natin pwede sabihin na huwag silang payagan dahil alam mo, democratic country tayo, ang lahat ay libre, ang lahat ay pwedeng pumasok, ang lahat ay pwedeng mambusisi dito sa atin. Dahil sinabi ko nga na wala tayong tinatago. Pero ito ay depende na sa decency. Kung mga decente itong mga bumibisita sa atin, na pagkatapos na paakyatin natin sila sa bahay natin, ay mumurahin pa tayo, gagawan pa tayo ng istorya, gagawan pa ng kung ano-anong kwento, yan ay hindi na maganda. Kaya nagpapakita lamang
na ang Pilipinas ay isang demokrasya, ang Pilipinas ay isang malinis na bansa ngayon, ang administrasyon ay walang itinatago. Subalit, ipinakikita rin sa kanila na tayong mga tao dito at ang mga opisyal ng ating bansa ay disente rin. At maalas lang natin at nakaimbita tayo ng mga hindi disente na imbita o pinayagan na pumasok sa ating bansa. Very well said po, Deputy House Speaker Fred Denil Castro ng Capiz. Magandang hapon po at mabuhay po kayo, Deputy Speaker, sir. Magandang hapon din sa iyo, Erwin, at nagpapasalamat ako sa iyo at sa inyong bibilan na nabigyan ninyo ako ngayong araw ng pagkakataon na makapagserbisyo sa ating bayan. Salamat po. Salamat at mabuhay kayo. Samantala, kambyo naman tayo. Nasa linya rin po ng aming telepono ngayon si Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office. Magandang hapon po, Secretary, sir. Nawala? Alright, sandali, babalikan natin si Secretary Andanar. Pero, mga tol, mga bes, ha? Tama nga naman, ha? Parang walang iniwan po yan. Bakit mo pipilitin? Kung ako ang may birthday, ha? Discretion ko kung sino ang iimbitahin ko, ha? Kung ayaw ko ng pagmumukha ng kapitbahay ko, dahil yung pagmumukha ng kapitbahay ko, sinisiraan ako, ha? Chinichismis ako, natural, bakit ko siya iimbitahin, di ho ba? Wala pong iniwan yan sa magkapitbahay, di po ba? Kagaya niyan, o sige, sasabihin ng anak mong panganay, lagi natin iniimbitayan tayo sa birthday mo, bakit ngayon di natin iimbitahin? Sabihin mo, ayaw ko, di ba? Bakit ba mas marunong pa itong mga buwang na ito? Kung hindi kayo inimbita, ha? Pasensya, di ba? Kayo Commission on Human Rights, kasi kung pupunta kayo doon, nakasimangot lang rin kayo, ha? Parang kung ano-ano, Diyos ko po naman. I'm sure, yung mga taga-European yun, baka hindi naintindihan yung sabi ko. Well, if you weren't invited, suck it up. Sabi nga move on. Wala namang mawawala ho, di ba? Kung hindi natin imbitahin yung mga kumag na yan, mga Judas, Hestas, Barabas na yan, pagkatapos pagtalikod natin kung ano-anong paninira ang sasabihin. Pagkatapos kung nandiyan na ba si Secretary Martin? Wala pa? Pagkatapos kung ano-ano mga sasabihin sa ibang bansa, sasabihin sa mga CNN, sasabihin sa mga New York Times, na wala na tayong demokrasya, na ang Pangulo natin mamatay tao, na wala na tayong karapatan dito, etc., etc., pinapatay na lahat ng tao. Ha? Diyos ko po, nagbabalik po si Secretary Martin Andanar ng PCOO. Magandang hapon po, Sec. Hi, Erwin. Magandang hapon. Salamat na nakikinig sa programa mo sa Radyo Pilipinas. Apo, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Mabilisan lamang ito, Sec. Alam ko pong busy ho kayo. Diretsahin ko na ho yung, kasi may mga nagngangaw-ngaw, may nagyayaw-yaw, siguro mga dilawan ito. Well, hayaan nyo na po ako magsabi kayo. Wag na, ano po, sinasabi, tradisyon daw na iniimbitahan ng European Union na mga diplomatic corps, ang CHR pag nagsusona ang Pangulo, sinagot po sila kahapon ni Yusek Abella na hindi ang Malacanang ang gumagawa ng imbitasyon. Ang Kongreso, merong isang istasyon, nagpumilit, inimbestigahan at talaga hindi raw inimbitahan ng Kongreso ang European Union na mga representative at saka ng CHR. Yun, sabi ng Kongreso, discretion namin. Sabi nga kanina ni Deputy Speaker Federal, walang iniwan niya sa birthday party kung sino gusto mong imbitahan. Kayo, sir, ano po masasabi niyo rito, Sec? Tama naman yan. Discretion naman ng Kongreso yon. Sino gusto nila i-invite. At kung ayaw ka nila i-invite, hindi dapat respetuhin mo yung desisyon ng Kongreso. Iwan yan sa fiesta, di ba? Fiesta, at may kainan sa bahay. Kung kukumbidahin mo yung kapitbahay mo, di well and good. Kung hindi naman, di karapatan mo yun, bahay mo yun. Natural. Wala pong iniwan. Di ba yan? Kung kunwari, birthday ko, biglang yung kapitbahay ko, nagngangaw nga, ba't di siya inimbita? Sipain ko pa yung hinayo pa, paluin ko pa sa ulo, sabihin, bakit di mo ako inimbita pare? Sisipain ko. Pero kung si Secretary Andanar imbitahan ko, imbitahan ko. Pero kung sinong Judas, Hestas, Barabas ka dyan, ha? At siga-siga ka pa dyan, sisiraan mo ko sa likod ko, sabi mong pangit ako na tao, baka sipain pa kita, pasabukin ko pa yung bunganga mo, di ba, Sec? Kumbaga, tayo ba,
Iba, nagtatampo pa tayo pag hindi tayo invite. Ay, hindi. Nung European Union, Oh. sa kanilang mga events doon, hindi naman. Oh. Kanya-kanyang event lang naman yan. So, siguro, respetuhin na lamang ng mga grupo na yan kung hindi sila sinumbida. Maybe next time. Right. Okay. Sir. Manood na lang sila ng TV. Yeah, ay, natural. Ha? Manood kung gusto nila. Manood sila sa website ko. May replay doon ng State of the Nation address ng Pangulo. Tama. So, pwede naman sila manood. Oo. Pakinig sa radyo. Right. Pwede masahin sa internet. Ganun lang yun. Sir, maiba tayo. Congratulations pala ha. Bumaba sa single digit nila ngayon. Nagsasabing nagugutom sila. Aba, mukhang accomplishment po ito. After 1 year ng administrasyon, bumaba into single digit ang nagsasabi nagugutom sila since 2004. Sus Maria Joseph, that means to say, 13 years ago, yung huling na single digit yung mga nagugutom. Ano po ba ang ginawa ng pamahalaan dito? Ano po ba nangyari, Sec? Ano naman ang ginawa ng presidente? Ginastos lang talaga yung pera sa tamang pagagastusan. Ayun. Mga proyekto ng DSWD, talagang pinatupad lang ng gusto. So, wala namang ibang ginawa kundi... Walang magic, ano? Ang maging matapat lang talaga sa serbisyo. Yun naman ang ginawa ni Secretary Taguiwalo. Yun naman ang ginagawa ng iba't ibang sektor din para maibsan ang kahirapan ng gusto ng mga kababayan natin. So, congratulations dun sa mga poverty economic cluster ng cabinet na nagtatrabaho para hindi gutumin ang ating mamamayan. And rest assured na kapag nag-kick in na yung mga infrastructure project ng gobyerno, hindi lang ho yung dole out, hindi lang ho yung pakain. Kung hindi... Pamalo na tayo ng dalawa. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Ayan, connect. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali na mapupuntahan. Bawas oras sa biyahe, tipid sa pasahe, mas bibilis ang transaksyon para sa mga benepisyo. Tandaan, lahat ng kailangang transaksyon sa SSS. Sorry, masama po talaga ang signal. Buti na lang may mga bagong SSS branches. Pagalitan natin itong Globe, Smart, PLDT, Sky Cable. Sorry. Talait. Yung signal bumagsak. Sorry, Maiko. Ay, Maiko. Ikaw pala. Aiko ito. Sus Maria Joseph. Alright, dire-diretso tayo mga tol, mga bes. Bueno, oras po natin 1:21 ng hapon. Pinag-uusapan pa rin po natin na hindi raw na-imbita itong European Union at CHR. Nasa linya ng telepono si Attorney Jacqueline De Guia, ang tagapagsalita po ng Commission on Human Rights. Magandang hapon po, Attorney De Guia, ma'am. Magandang umaga ay hapon po. Hapon. Opo. Ma'am, ito nga po kasi, hindi naman po nanggaling sa CHR ang reklamo. Ano po, may mga nabanggit lang kasi sa isang press con kahapon at natanong po ang Undersecretary Abella kung inimbita ang CHR, hindi naman po talaga batid ni Secretary Abella, pero ang pagkakaalam niya, inimbitahan, ay hindi dumalo. Pero nung magkaroon pa po ng pag-iimbestiga ang isa pong media outfit, lumalabas na talagang hindi raw po inimbitahan ng Kongreso ang CHR. Ano po ang reaksyon po rito ng CHR, ma'am? Doon sa zona ng Pangulo, hindi po naimbita ang CHR. Yes, Sir Erwin. Tama po kayo. Hindi po kami nagreklamo na hindi po kami naintindihan doon po sa nakaraang zona. Apo. Dahil po nire-respeto po namin na yung pag-imbita po sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ay prerogative naman po ng Kongreso. At hindi po namin nais na gawing issue ito sa panahon na yun. Alright. Okay. Ma'am, isa pa po, may mga nagtatanong din, kasi nagsalita ang Pangulo na sinasabi niya na, at marami rin nagsasabi mga kababayan ho natin, diretsahin ko na po, ma'am, walang galang na. Sabi, i-abolish na lang ang CHR na yan. Well, everybody know, ma'am, na hindi naman po pwede yan. It is an act of Congress. Kailangan mo talagang baguhin ang saligang batas. Kung bubuwagin, isasara na ang CHR. Talagang kailangan po natin baguhin ating konstitusyon. Pero siguro, dala lang po siguro ng galit. Sabi naman ng iba,
dala na ng galit ng Pangulo, frustrations na nasabi niyang isara na yung CHR na yan, pwedeng palitan ng mga tao, pero hindi isara mismo o i-dissolve ang institusyon. Your reaction, ma'am? Well, una po, ginagalang po natin yung naging pahayag ng Pangulo. Kami naman po sa komisyon ay nalulungkot sa pahayag. Gayunpaman, sabi nga po namin na napaka-importanting demokratikong institusyon ang CHR at kinakailangan po ito para mapalalim pa yung mekanismo para sa checks and balances. At dapat po isaisip ng marami na hindi naman po tumutuligsa ang CHR sa lahat ng pagkakataon sa pamahalaan at sa mas maraming pagkakataon, ito po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para pa po mapabuti lalo yung serbisyo ng pagpoprotekta sa karapatang pantao. At mabanggit ko rin po, halintulad po for example ng mga constitutional commissions, kahit po isang opisina lang po na constitutional ang CHR, kung ang COA po ay tumitingin sa illegal disbursement of funds, kami naman po ay tumitingin po sa illegal use of power. Dahil gusto nga po natin na yung lehitimong kapangyarihan ay ginawad po sa pamahalaan kapalit ng mga boto ay gamitin po sa tama. At naniniwala po kami na sa mas maraming panahon at programa at proyekto ay nagkakaroon po ng collaboration and partnership ang CHR. In fact po, doon sa nakaraang zona ng Presidente, meron po siya mga sinulong na karapatang pantao tulad po nung sinabi niya na magantay na matigas si Ranjit Tres yung yan po ay magsulong ng right to health for and balance ecology. Nung sinabi po niya malagahan ng pagsulong ng karapatan ng mga OFWs, yan po ay pagtungkol sa right of migrant workers at marami pong iba. Ma'am, panghuling katanungan, ito po talagang gusto pong marami po tayong kababayan na gusto pong iparating itong tanong na ito. Iisang tanong. Well, I know the answer, ma'am, pero for the sake of these people, yung mga supporters siguro ni Pangulong Duterte, itatanong ko na rin po siguro ito, attorney. Ang tanong po nila, maging ang Pangulo po nung State of the Nation, kung nandoon po kasi ako, ang sinasabi, bakit daw pag ang mga namamatayan, mga sundalo, mga pulis, tahimik ang CHR, o ang mga biktima ng mga karumal-dumal na krimen, tahimik ang CHR. Pero kapag itong mga drug lord, drug addict ang napapatay, at mga karapatan ng mga kriminal, kagaya yung napatay na nagmassacre ng pamilya sa Bulacan, bakit daw kaagad maririnig mo ang CHR? But then again, pag ang gobyerno, mga tao ng gobyerno ang napapatay, militar, pulis, o yung mga karumal-dumal na krimen, ito rin po yung pananaw po ng VACC, parang tahimik ang CHR. How will you respond to this, attorney? Para once and for all ho, magkalinawan ho tayo, malaman po ng mga kababayan natin. Ano raw ang dahilan? Bakit tahimik? Pag ito ang biktima, pag ang mga ordinaryong mamay na mahirap, massacre, sundalo pulis, tahimik ang CHR. Pero pag mga suspect, mga NPA, mga abusayap, pumatay, quiet ang CHR. How will you respond to this, attorney? Dalawa po yung sagot ko sa inyo pong katanungan. Ito po yung sa mga biktima. Gusto rin po namin linawin na ang CHR po ay hindi nakikialam at nanghihimasok kung ang mga pulisya natin ay huhuliin po yung mga suspect na siya pong lumabag sa ating mga batas at doon po sa mga karapatan ng mga ordinaryong sibilyan. Kasi po pinikilala natin na nalabag yung kanilang karapatan, kailangan managot po yung mga kriminal na gumawa po niyan. At gusto po natin hindi tayo maging balakid sa mas maraming pagkakataon. Kaya po maraming operasyon na sinasagawa ang PNP na hindi po nakikialam ang CHR at marami rin po silang hinuhuli at inaaresto at pinakasuhan ng hindi po nakikialam si CHR. Kasi gusto po natin na masigurado po yung pagbantay sa karapatang pantao ng publiko. Pumapasok lamang po si CHR kapag doon po sa proseso ng paghuli o kaya pagpapanagot ay hindi po sumang-ayon sa nakasaad sa batas, nagkaroon ng shortcut, nagkaroon ng lapses,
o kaya ginamit sa kanilang pansariling interes o kaya hindi po umaksyon. So doon po sa mga pagkakataon po na iyon na hindi po nasunod yung rule of law at sila po ay lumabag doon sa kanilang pangunahing obligasyon na pangalagaan ng karapatan ng mga tao, ay doon po pumapasok si CHR. Kasi nga po, sabi sa konstitusyon, tungkulin po namin maging watchdog or monitor to monitor the government's compliance with its international treaty obligations. Napakahalaga po na managot yung mga kriminal at gusto po natin na makamit ng mga biktima yung hustisya. Ngayon po, dahil po meron tayong mga sektor ng lipunan na gustong ayun ang umakyat sa 2,000 talaga sa 600 na lang. Pinapangalagaan po ng CHR, tumutulong po kami sa pulisya doon po sa pagtulong ng karapatan ng mga vulnerable sectors. Kaya po kung nagkataon na yung biktima po ay dadaan ka sa COA at may mga bidding process. Kabataan, Bibiding pa yun, excuse me. Ay, para sa 2,000 baka makulong pa si Andan. At nagbibigay ng assistance sa mga vulnerable sectors. Kaya lang po, pag yung mga common dahil sa 2.5, kaswan siya maayos naman po yung pag-usad at paggawa ng kasundaluhan at kapulisan natin ng trabaho nila, hindi na po makikialam si CHR para po hindi maging malakit si CHR. At ibig sabihin po nun ay human rights compliant po yung ginagawa nila. Doon naman po sa mga NPA, gusto po nating igiit ng mabuti na kami po bilang mga kawani ng pamahalaan at bilang mga ahente ng Estado ay nanumpa po na uunahin po namin yung karapatan ng mga tao bago po yung sa amin. Hindi po nangangahulugan na wala pong karapatan ng mga pulis at kasundaluhan natin. Pero, ma'am, makasingit lang, panghuling katanungan talaga, promise ma'am, this is my last question. Kasi po, napapansin ng mga tao I mean, how will you react to this? Na they're saying kasi, ang tingin nila, bakit nga naman, pag yung mga drug lord, drug dealer na gumagawa ng masama sa lipunan, pag napapatay, ito ang CHR. Alright? O yung mga massacre victims, ito ang CHR. Pero pag napapatay, ma'am, tahimik daw ang CHR. Pero ang pansin po kasi ng mga sambayanan, ma'am, ay bakit tahimik, wala ang CHR pag ito yung mga napapatay, mga nare-rape na batang babae, or pulis, nababaril, sundalo, minamasakit, pinupugutan ng ulo, yung mga abusaya. Pero pag ang mga kriminal, ma'am, nandyan ang CHR daw, tinitignan kung nasusunod ang proseso sa paghuli nila, pag-aresto, yung pagkamatay daw po, doon medyo sumama po ang loob ng ilang kababayan natin. Nagtatanong, sa bagay, trabaho po raw ninyo yun, magtanong, bakit napatay itong mga suspect or person sa of interest, napatay yung sa massacre sa Bulacan, or yung mga drug lords o drug suspect, pusher, napapatay, nariyan ang CHR at maingay. Pero pag ordinaryo, police or military, pinatay, inambush, pinagbabaril ng NPA yung dalawang namamalengke lang na sundalo, tahimik daw po ang CHR. Why is that? Iyon po ang gusto nilang malaman, ma'am. Parang merong, yung iba yung treatment. Pag sundalo, pulis na napapatay ng mga NPA, ng mga abusaya, tahimik ang CHR, you do not condemn it. Pero pag ang mga criminal, ma'am, ang napapatay daw, ang tingin po ng ilan, mama, you are there right away and you speak up. Apo. Meron po kasing kahirapan sa pag-unawa po sa mandato ng CHR. Opo. Sa Bulacan Massacre po ay nagsagawa po kami ng investigasyon doon dahil ang namatay po ay kababaihan at mga bata. So, vulnerable sector, maaari po magsagawa ang CHR na investigasyon at ginawa po yun ng aming Region 3. Opo. Doon po sa ginawa ng mga maute, sinundin na po namin yan dahil terorismo po yung ginawa nila at hindi po natin nais na may mga civilian tayo at mga katropa na maaari pong mamatay. Doon naman po sa PSG na mga na-ambush ay nagsagawa rin po ng investigasyon ang CHR through our regional office. Kaya lang gusto rin po namin igiit na hindi po dapat sa lahat ng pagkakataon ay makialam po ang CHR sa lahat ng
insidente. Kasi po, maraming pagkakataon na police matter po ito. At meron po tayong mga batas para siguraduhin na yung mga karapatan ng mga tao ay napapangalagaan at kapag nilabag ay mananagot po sila. Ang espesyal po na tuon namin ay sa vulnerable sectors at doon po sa paglabag ng mga kawani ng pamahalaan na siya po may pangunahing obligasyon at responsibilidad na unahin po yung karapatan ng mga publiko na kapalit po ng boto at ng taxpayers money na binigay po sa amin. Opo. Ngayon po, doon po sa usapin ng mga NPA at mga other armed groups, komplikado po ng konti yung issue na ito dahil meron po tayong international humanitarian law na isa pong treaty internationally, kaya lang meron din po tayong isang lokal na batas. Doon po sa lokal na batas, doon po tayo tumitingin na po pwede pong pumasok doon si CHR at tignan po kung paano po nalabag itong batas na ito. Kaya lang doon po sa international treaty, mas komplikado po. Kasi kung binigyan po natin ng pagpapahalaga yung ginawa po ng mga armed groups, ay binibigyan po natin ng acknowledgement na isa na may belligerency status po sila. Alright. At hindi po natin ninanais, at yung belligerency status rin po kasi na yun, ay mga galing po sa gobyerno. Okay. At pagkilala na rin po yun kasi sa kanila. Kaya po, mas komplikado po yung usapin na iyon. Attorney Jacqueline De Guia, tagapagsalita ng CHR. Ma'am, sobrang thank you po for being brave enough and sport enough to answer all our questions. Magandang hapon po. Mabuhay ka, Attorney. It's a pleasure po. Maraming salamat. Bueno, oras po natin 1:35 in the afternoon. Doon po sa mga nakatutok sa atin sa Facebook, pasensya na po kayo, bumabagsak po yung aming signal. Ano po, hindi po namin kasalanan yan. Ang dapat natin sisihin, ay itong mga carrier, itong mga telcos na ito, lahat ho yan, mga demonyo. Bayad ako ng bayad, dalawa, tatlo, apat, lahat na kinuha ko na, simula doon sa yung sinasabing galing sa langit hanggang doon sa mundo, hanggang doon sa matalino, lahat sila pinagkukuha ko na, wala pa rin, sira-sira pa rin. Ewan ko naman kung bakit naman itong hinayupak na Department of Information, Communication and Technology, walang ginagawa. Narinig mo na ba yan kung may ginawa na itong DICT na ito? Department of Communication, inutil. Anyway, nasa linya rin ng ating telepono si Professor Ranjit Rai, political analyst. Magandang hapon na, Prof. Magandang hapon sa inyo, Idol, at sa mga nakikinig. Pasensya na po kayo, sir. Medyo napakuha lang kasi mga kababayan natin, panay ang padala ng mga katanungan. Itanong ko raw kay CHR. Ito nga po, sir, na pag-uusapan, hindi raw inimbita ng Kongreso ang European Union at CHR. Hindi naman po sila nagrereklamo, pero may mga nagngangawa, mga dilawan yata ito at sinasabi, tradisyon daw ito na imbitahan ng European Union diplomats at CHR sa zona ng Pangulo. Sabi naman kanina ni Deputy Speaker Fred Dinel, bakit namin, diskresyon namin yun, parang walang iniwan yung birthday party mo. Ikaw mamimili kung sinong gusto mong imbitahan, hindi yung sila sasabihan kami kung iimbitahan sila. Ano po ang masasabi niyo rito, Prof? Alam mo, Idol, kasi hindi talaga useful yung framing na ganyan, yung issue na yan. Daming mas importante issue pwedeng kalakayin. Yun. Sa mga ganyan, nawawala yung focus dun sa message ni Pangulo sa nung zona. Yung importanteng sinabi ng Presidente, ang pinag-uusapan natin, ito mga unfortunately, mga sinabi niya na sinabi out of passion at saka frustration. Pero pinaro naman ng Presidente at na magaling yung tulungan yung speaker na napakinggan ko ng konting sinabi sa CHR. Importante ang CHR, ginawa yan ng Constitution, importante ang human rights. At sinabi naman ng Presidente yung kanyang belief sa human rights. Sinabi niya yung teorya niya ng justice, no? Yung teorya niya ng nasa revised penal code. Nandiyan yung retribution. Pero importante rin i-point out na huwag natin pagsabong yung CHR sa kanyang gobyerno.
Marami sa media kasi, hindi naman kasama kayo dyan, na pinagsasabong, nawawala, nag-explain tuloy yung goal, which is to come together to forge a common agenda forward. Ang goal naman kahit na yung gobyerno aminado, kailangan i-balance ng human rights protection at saka law enforcement. Alright. And importante ang teacher, importante yung kanilang mandato, importante supportahan sila. Importante bigyan sila pagkakataon, gawin nila trabaho nila at gawin din natin bigyan natin ng pagkakataon yung gobyerno gawin yung trabaho nila. And hindi naman mutually exclusive yan, kailangan magkasabay yan eh. And marami dyan sa CHA, kasama na yung chairman, kaibigan ko yan. Ilan-live news natin dyan ko ano ito? Ibig yan, wala yun sa Dilaw o... I-translate to, ilang thousand yun? Andyan yan sa trabaho, yung mandato pa sila CHA idol, ganun talaga eh. Kailangan pumuna sila. Pero tama yung punto mo na they should be as vocal about all the other violations of rights by the enemies of the state. All right. And then they should be more vocal about that and continue to do their work, and we should continue to support them as well as the President's agenda for change. Sila naman ang gusto ko na maraming bumapating sa SONA dahil sa style ng Presidente. Hindi mo naman tama naman na kanilang opinion yun. Pero pag sinunod naman natin yung maganda niya sinabi. Correct. Tama. Alam mo, Prof, nakakabuisit na lang eh. Parang isang taon na yung mama dyan, ganun na talaga magsalita, ha? Talagang papatulan pa ng ilang mga buang, kung hindi ka ba naman kulang-kulang. Ever since, nung nagtatakbo pa ng eleksyon, alam na nating Vargas yung bibig ng mama, ha? Alam na natin na may kabastusan yung bibig, binoto pa rin natin siya. Gusto ng tao ngayon, wag na tayo magreklamo dahil yung mas nakakarami sa atin, inilagay siya dyan. Entonces, sumunod na lang. Kung ayaw natin, di ba ganito lang sinasabi ko, Prof, paulit-ulit. Kung ayaw mo, wag mo. Magantay ka hanggang 2022. Iboto mo yung Pangulo mo. Tignan natin kung mananalo pa yung Dilaw. Baka hindi na siguro. Pero we have only one country eh. Alam mo yun? Of course. He's not just the president of the Pro-Duterte. He's the president. I understand, sir. Ayun nga, kaya nga we have to emphasize to our mga nakikinig sa atin, isa lang bansa natin, kung gusto natin umunlad, hindi lang pwede si presidente nagtatrabaho, lahat tayo. Correct. Pansin natin lang, kung ano may pagkukulang, puloy natin. Right. Nakita mo nyo naman, meron naman agenda po. At nakita mo yung agenda para sa tao. At nakikita nyo naman, lahat ng public opinion na survey-based, lahat naman talaga mataas ang support sa presidente. They still believe they still believe his performance and they trust him that he will do what he said he will do. So yun lang, tulong-tulungan na lang tayo kasi alam mo, wala na mangyayari sa atin kung hindi naman tulungan. Professor Ranjit Rai, political analyst, maraming salamat sir, magandang hapon po. Salamat po. May punto po yung mama ha, at may punto rin ako, yung ayaw makinig kayo mga bastos ha, kayo mga dilawan, talagang tutusukin ko ng mga mata nyo pag untog-untogin ko, babarbecuehin ko yung mga tenga nyo kung ayaw ninyo sa salita ng mama, may kabastusan, talagang ganun na talawa natin magagawa, yan na yung tabas ng bibig niya. Mababago mo pa yan at 71 years old, wala ka na magawa. Sisihin mo yung mga bumoto sa kanya. 16 million yung bumoto sa kanya. Kayo mga hindi bumoto sa kanya, talunan, pasensya. Then you just have to freaking wait. Wait till 2022. Ano magagawa ninyo ngayon? Maggaw-gaw man kayo, umiyak man kayo ng dugo. Ha? Kung ayaw ninyo, laslasing nyo na lang yung mga liig ninyo. Kung ayaw ninyo, neck-neck nyo. Ayaw, what na magagawa? You cannot change that anymore. The guy is 71, 72 years old. Ngayon mo pa babaguhin? Yan na yung estilo niya Besides, gusto ng taong bayan yan, yung bumoto sa kanya. Konting respeto naman dun sa minority. Alam nyo naman yun sa ating bayan, ha? Majority rules. Minority yung mga hindi kayo bumoto kay Digong, talo kayo, pasensya. Ika nga, suck it up, lunukin na lang ninyo. Hindi yung puro kayo daldal, hindi kayo puro kayo sat-sat, mga ogag. Sandali lang po, po kayong bibitiw ha, hindi pa ako tapos. Ha? Babalikan natin yung issue na yan sa aming pagbabalik. Yes. Ilang libo na? Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Mig Baracot 3-in-1 Coffee. Kapeng gigising sa'yo. Yan ang gusto nila Andito kami para siguradong gising kayo.
Para mag-physical exercise. Ha? Pampainit ng katawan. Purong braso. Hamunin niyo. Mamaya, manawagan ko, banatan ko ito. Tawagan mo ngayon, Department of Information Communication and Technology, DICT. Murahin ko lang yung sekretary doon. Wala akong pakialam kung gobyerno istasyon ito. Sabi ko, ang tamad-tamad mong hinayupak, hindi kita naririnig ah. Wala naman, narinig mo na ba? May sinabi ang buang na yung DICT na yun. Meron palang ganun, Department of Information, sila palang may hawak ngayon. Dati DOTC. Mamaya mapapagalitan ko itong punya. Sabi ko, pare-pareho tayo sa gobyerno, magtrabaho ka naman, ogag. Sapin ko ito. Ha? Narinig nyo na ba? Wala. Napakatahimik na mga bastos niya sa Department of Information, Communication and Technology. Wala pang ginawang tama. Kagaya yun, pinagluloko tayo. Bayad tayo ng bayad ng plan na 999. Mabuting balita mula sa SSS. O, 3.5. Kita mo? Ang SSS ay madali na mapupuntahan. Bawas oras ng Sino yan? Tipid sa pasahe. Ano nangyari dyan? Tandaan, lahat ng kailangan Easy. ay pwede sa anumang branch ito. Wala nang ginawa yung Department of Information Communication Technology. Umambon lang o maging cloudy lang, yung makulimlim, wala nang signal. Sa ibang bansa, pumunta ka ng Thailand, pumunta ka ng Singapore, kahit na umuulan, may signal. Pumunta ka ng Hong Kong, dito sa atin, leche. Magkulimlim lang, nagtago lang yung araw sa likod ng kuwan, o nadaan na lang ng eroplano yung araw, nawawala na yung signal. Ay, talaga iisihin ko yung mukha nitong sekretary ng DICT na ito, mamaya ito. Makakatikim sa akin ito. Gumawa ng kasaysayan sa presidente ng Amerika matapos maging kauna-unahang babae, nanalo ng 12 paano kasi naman, paano nga naman kasi, tignan mo ang kagaguhan nito. Bayad ka ng bayad, parang tayo mga uto-uto, mga plan 99. PLDT, pati PLDT, ang leche na hindot na yan. Utang yan ang PLDT yan. PLDT, Smart Globe, lahat yan. Sky Cable. Lahat. Dapat ito, bigyan ng penalty ito, sanction, kasuhan ito mga hayop na ito. Tsaka yung sinasabing i-refund, di pa na tayo nire-refund, di ba may i-refund yung mga hindi nagagamit na mga load, nag-i-expire, bawal na yan. Tuloy pa rin, nag-i-expire pa rin. Mayroon ako niload na 500 pesos, di ko nagamit, isang buwan, wala na. Sinalani Cardona at Joan Balay. Hindi, si DICT, balikan mo. Buang na yun. Nagsimula na ang kauna-unahang The Venice Film Festival sa Manila na una din sa buong Asia. Hindi magagawa. Ito, totoo naman yan eh. Diba? Oldest at prestigyosong film festival sa buong mundo. Exactly. Karina Akain, thank you for sharing my thoughts. Na pinagbibidahan ni Charo Santos. Bayad tayo ng bayad, lintik, mga postpaid, leche, wala naman pala. Prepaid, gano'n din, magpapaload ka ng 300 at nakalimutan mo, nawala na yung load mo. Anak na pag emergency mo, hindi ka magagamit. Oh. Alam nyo ho, Diyos ko po naman ito, napag-usapan ko lang ho dito mga staff ko ho rito, ha? Yung iba rito, yung mga estudyante ho, ito mga magagaling na mga estudyante ng, sa IT ho, ito mga ito. Anyway, ang sabi ko lamang ho, ha? Ako ho'y nagtataka, ewan ko kung kayo ho'y nagtataka rin, ha? Siguro naman, karamihan ho dito, mga nakatutok sa atin, mga OFW. Pansinin ho ninyo dyan sa inyo kung saan kayo sa Japan, Hong Kong, Singapore, Malaysia. Hindi nyo nararamdaman na bumabago ang signal, ang wifi ninyo, ang LTE ninyo, ang 3G ninyo, whatever, what have you there, kung saan man kayo. Umulan man yan, bumagyo. Dito po sa ating bayan, mga tol, mga bes, umihilang yung leche na matching, wala na yung signal, anak ng baka, ha? Dumaan lang yung aeroplano sa may haring araw, natakpan yung araw, wala na rin signal. Para saan pa kumuha-kuha ka ng mga linya, ng mga leche, ng mga wifi, mga broadband, kung ano-ano, mga 999, mga 399.
Maganda lang, ipalo sa ulo niyo yung mga lintik na mga plan-planing ko yung mukha ninyo. Kukunan ko kayo ng memorial plan, mga hayop kayo eh. At saka problema pa nito, itong globe na ito, itong smart na ito, at saka itong mga PLDT, mga Sky, lahat, walang silbi. E kagaya ngayon, wala nang bagyo. Siguro, kahapon ang kusama matindi yung bagyo, meron. Ngayon na lintik, wala na yung bagyo, humina na, doon nawawala. Ang tanong ko pa rito, yung nagmo-monitor dapat nito, yung Department of Information, Communication and Technology, sino ba yung OGAG na sekretary niyan? Ay, hanapin mo nga, Sally, yung pangalan ng lintik na sekretary nitong Department of Information. Useless, ha? Attorney Rodolfo Salalima. Oy, Secretary Salalima, good afternoon. Nandiyan na ba? Ha? Secretary Salalima, good afternoon. O anyway, parating nyo na lang kay Secretary Salalima ng DICT. Tama, Dick. Oh. Department of Information, Communication and Technology. Sir Dick. Sir Attorney Rodolfo Salalima, Dick. Ng Dick. Anak ng baka, sir. Isang taong ka na dyan sa pwesto, parang wala ka pang nagagawa, Mr. Secretary. I'm sorry, sir, ha? Abay, baka nagugulat ka dahil istasyon ng gobyerno ito, binabanatan ka. Wala ho akong magagawa. I have to speak up on behalf of the public. Yung mga kagaya ko na nagsusubscribe po, ha, sa mga wifi na ito, mga broadband na ito, parang ninanakaw po, sir, parang rip-off, We pay $9.99, we pay 3 something, kung ano-ano mga hula-balo na mga produkto. Pagkatapos wala naman ng kagaya nito, kailangan ng signal, hindi bumabagsak. Sa totoo lang mga tol, mga best, kaya nyo ako napapanood, dalawa yung ginagamit nyo dyan. Smart globe, lahat na lang Kulang na lang yung tao kung si Miko Kalongay umakyat sa bubong nitong public information agency para humanap ng signal, gumaganon-ganon yung pobreng bata roon sa taas. Tapos itong lintik na mga kumpanya ng Globe, PLDT, Smart, mga Sky Broadband, mga Ihodip, mga wala kayong mga silbi, mga buisit kayo, mga Judas Estas, Barabas kayo. At itong sekretary naman natin, ginawa-gawa pa ng Manong Digong itong ahensya rito, Department of Information, Communication and Technology. Wala ring silbi ang demonyo. Sus Mariosep, Attorney Salalima, what in the heck are you doing, sir? Wake up! Smell the cup of coffee. We have a communication problem, sir. Yung mga broadband, sa bagay, hindi kita masisi kasi galing ka sa Globe na hinayupak ka. Kaya hindi mo mapagalitan siguro. What I am telling you, Mr. Secretary Salalima, get your butt out of your office, start working. Hindi po namin maramdaman na nagtatrabaho ka. Parang walang kang ahensya. Tanungin mo yung bata, alam mo ba kung ano yung Department of Information, Communication and Technology? Sasabihin lang, ano yun? Mabuti pa po, Diyos ko po naman, inutil, useless. Dapat po siguro, Secretary Salalima, ang gawin mo ito, tumayo ka na dyan at nagkakakalyo na yung puwit mo, saka aupo dyan sa upuan mo. Tumayo ka dyan, pasyalan mo yung mga Globe, pasyalan mo yung Smart, pasyalan mo PLDT, pasyalan mo yung mga Sky Broadband, lahat yan pasyalan mo, pasyalan mo Bayantel, at para malaman mo, hindi yung nakaupo ka lang dyan, nagpapalaki ka ng yag balls mo, at kumakapal yung kumakapal yung wet packs mo sa kalyo. Diyos ko po naman, hindi po, Secretary. Baka po pwede naman, sir, pakiusap, lalo na pag ganito masama ang panahon, umikot ka, dahil nawawala po yung mga broadband, yung mga signal, kailangan ng mga kababayan ho natin. Alright? Kailangan ho nila yan. Kung wala hong signal, yan lang po inaasahan nila. Di ba? Makapagpadala sila ng mga message, makapag-Facebook sila, makapag-Viber sila. Kung wala akong signal, paano? Kung walang internet, kung wala po mga wifi. Diyos ko po, nagkamali yata ang Manong Digong na ilagay itong demonyong Secretary Salalima na ito, useless.
bawiin ko pala. Pasensya na po, hindi demonyo, kundi inutil na Secretary Salalima. You are one inutil government official. If you can't work, if you can't handle that freaking job, get the out of there. Lumayas ka dyan, Secretary Rodolfo Salalima. Dahil maraming mga yusik ka dyan, asset, na pwedeng pumalit sa'yo. Kung hindi mo kayang ayusin itong signal, itong mga broadband, mga wifi, mga etc. Ang dami pa hong dapat mong ayusin Hindi lang po signal, pati yung mga slintik na mga load namin. Bumili po ako ng 300 pesos na prepaid na wala na after 1 week. Hindi ko malaman kung saan na napunta. Nag-i-expire pala. Akala ko ba wala nang expiration yan? Naknamba ka naman Secretary Salalima, sir, please, work. Huwag yung patulog-tulog. Alam mo sir, may kilala akong ganon. Patulog-tulog siya nakalihim, inatake sa puso, namatay. Baka sumunod ka. Bagay, wala akong problema. Pwede po kami mag-contribute dito sa may PIA building. Tigi 100 kami. Diyos ko po naman. Work, Mr. Secretary, work! Damn. Oy, bueno, wala na ho tayong oras. 1:53 in the afternoon. Kami po ay pansamantala. Magpapaalam na muna. Sino ba itong mensahe na ito? Ay, nako, okay. Winner, Hoy, ikaw, JC Aguinaldo, nanalo ka ng 300 pesos na load, winner po siya sa www.erwintulfamedia.com July po 2017. Pero JC, gamitin mo kaagad, yung load na yan kasi dahil si Salalima tutulog-tulog, tatanga-tanga, baka mawala. Pinadala na namin yan, baka after 30 days makalimutan mo, mawawala. Dahil ang Salalima, tamad. Bueno, wala na ho tayong oras. Kami ho'y pansamantala magpapaalam na muna. Ako po si Erwin Tulfo, bidding you farewell. Thank you, Lord, for all the blessings. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan! See you!